Bahay ko na to ngayon, huwag kayong basta-basta papasok. Iyon ang boses ng manugang ko na narinig ko mula sa intercom. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng sarili kong tahanan. Malinaw na sa akin ang bahay na iyon. Isang penthouse na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa Bonifacio Global City. Ang bahay na pinagpaguran at iningatan ko sa buong buhay ko gamit ang dugo at pawis. Ngunit pinalitan na ang password. Beep, beep, beep. Tanging tunog ng babala ang sumasagot. Tinawagan ko ang aking anak, ngunit hindi niya sinasagot. 17 beses akong tumawag. Nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo na lang ako sa sahig ng pasilyo. Isang matandang hirap ng lumakad sa edad na 70, pinalayas sa sarili niyang pamamahay. 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang ipamana ko ang bahay na ito sa aking anak. Gusto ko sanang maranasan ang alaga at pagmamahal niya sa aking pagtanda. Ngunit iyon pala ay isang patibong. Isang hukay na ako mismo ang naghukay para sa aking sarili. Pero hindi nila alam, itong matandang tigre ay may mga pangil pa ring nakatago. Bago magsimula ang kwento, pindutin muna ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. At dalangin ko na mapuno ng swerte ang lugar na iyan. 3:30 ng madaling araw, tumunog ang aking lumang Seiko alarm clock na 30 taon na. Pati ang tunog nito ay matanda na rin, parang basag sa dulo. Nagpagulong-gulong muna ako sa kama bago tuluyang iminulat ang mga mata. Nangingirot ang bawat kasukasuan ko at naninigas ang aking likod. Namamaga ang mga daliri ko kaya't hirap akong ikuyom ang aking palad. Tumingin ako sa kisame at bumulong. Gising pa pala ako ngayong araw. Mapait na bati para sa isang 70 anyos na matanda tuwing umaga. Pero anong magagawa ko? Ito na ang aking buhay. Nagmadali akong maghilamos at isinuot ang luma kong duster. Ang mukha ko sa salamin ay puno ng kulubot at mga pekas. Dati, ako ang itinuturing na isa sa pinakamaganda sa aming lugar, ngunit totoo nga ang kasabihang walang sinuman ang hindi tinatablan ng panahon. Kumuha ako ng palanggana, sinuklay ang buhok, at mahigpit na itinali ang sintas ng aking butas-butas na sapatos. Ang palengke sa umaga ay laging maingay at masigla. Gusto ko ang pinaghalong amoy ng isda at lupa mula sa mga gulay. Tumayo ako sa harap ng isang pwesto ng sariwang toge na kabababa lang mula sa truck. Ale, 20 pesos na lang to. Naku, Aling Flora, ang yaman-yaman nyo na nga, ang kuripot nyo pa. Biro ng tindera ng isda sa tabi. Nakangisi akong sumagot. Kailangang magtipid para yumaman. Bakit sa tingin mo naging mayaman ang mayaman? Hawak ang supot ng toge na nabawas ng 5 piso, lumabas ako sa eskinita ng palengke. Nakisiksik ako sa mga matatandang kuba rin ang likod at humigop ng mainit na goto na nagkakahalaga ng 50 pesos. Akala ng mga tao, isa lang akong matandang masungit na may-ari ng isang maliit na gutuhan. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano karaming zero ang nakasulat sa bank account ng matandang nakaduster na ito. Paglabas ko ng palengke, sumakay agad ako ng taxi papunta sa isang bangko sa BGC. Bumaba ako sa basement parking at sumakay ng elevator. Pagbukas ng pinto, isang branch manager na naka-Amerikana ang yumuko ng 90 degrees para batiin ako. Magandang umaga po, Ginang Flores. Ginang Flores, isang magarbong titulo, ngunit hindi naman mali. Ang babaeng kumikita ng 500 milyong piso kada taon mula sa isang karinderya na tinatawag na bulalohan ni Aling Flora, iyon ako. Habang hinihigop ang pinakamasarap na kapeng barako na personal na tinimpla ng manager, tiningnan ko ang balanse sa aking passbook. Sunod-sunod ang mga zero. Malayong malayo sa itsura ko kanina na tumatawad ng 5 piso. Napangisi ako sa aking sarili. Ganito pala ang lasa ng pera. Umalis ako sa bangko at bumalik sa aking restaurant.
Alas 5:30 ng umaga, nagpapakulo na si Mang Ben ng buto para sa bulalo sa kusina. 30 taon na siyang kasama ko, ang aking head chef at kanang kamay. Mula sa malaking kaldero kung saan umuusok ang puting sabaw, yumuko siya para batiin ako. Ma'am Flora, may reservation po tayo para sa 27 mesa ngayong araw. Sige. Nagsuot ako ng apron at tumayo sa harap ng kumukulong kaldero. Habang inaalis ko ang mga bula sa ibabaw ng sabaw gamit ang sandok, bigla akong nakaramdam ng paninikip sa dibdib. Para bang pinipiga ang puso ko. Hindi ako makahinga at nanilaw ang aking paningin. Nahulog ang sandok mula sa aking kamay at lumikha ng malakas na tunog. Ma'am! Ang sigaw ni Mang Ben ay parang nanggagaling sa malayo. Bumagsak ako sa sahig ng kusina. Naramdaman ko ang malamig na tile sa aking pisngi. Nang magkamalay ako, kisame ng emergency room ang nakita ko. May oxygen tube sa aking ilong at dextrose sa aking kamay. Ang tunog ng beep-beep mula sa heart monitor ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Nang lumingon ako, si Mang Ben lang ang nakaupo sa tabi ko. Maputla ang kanyang mukha. Ang anak niyo po, tinawagan ko po, pero naglalaro daw po ng golf. Nag-iwan ako ng text, pero mukhang hindi pa niya nababasa. Golf. Nasa emergency room ang ina niya. Pero mas inuna pa ang golf. Nakaramdam ako ng kirot sa puso, ngunit hindi ko ipinakita. Sanay na ako sa ganitong pagkabigo. Tinitigan ko na lang ang dextrose sa aking kamay at bumuntong hininga. Ilang sandali pa, pumasok ang isang doktor. Bata pa siya, pero seryoso ang kanyang mukha. Hawak ang isang x-ray film, tumayo siya sa tabi ng aking kama. Lola, maraming bara sa mga ugat ng puso ninyo. 3 bahagi po ang malubha. Kailangan nyo na pong magbawas ng trabaho at magpahinga. Kung hindi, hindi natin alam kung kailan kayo muling babagsak. Ibig sabihin, maaari akong mamatay. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ako natakot. Nang hinayang ako. Buong buhay akong nagbenta ng bulalo, tapos ganito lang ba ang magiging katapusan ko? Nauna nang pumanaw ang asawa ko, at ang anak ko naman ay abala sa paglalaro ng golf. Tumingin ako sa kisame at mapait na napangiti. Pagkatapos lumabas ng ospital, bumalik ako sa aking penthouse sa BGC, isang 200 milyong pisong unit. Ito ang nag-iisang pamana ng aking asawa, kaya't hindi ko ito ibinenta. Pagbukas ko ng pinto, isang walang laman na sala ang sumalubong sa akin. Maalikabok na sofa, malamig na hangin, walang bakas ng buhay. Tiningnan ko ang larawan ng aking yumaong asawa sa isang sulok. Nakangiti siya sa loob ng itim na frame. Mahal, kailangan ko na yata talagang magpahinga. Siguro'y isasara ko na ang restaurant. Hindi sumagot ang larawan, pero desidido na ako. Magre-retiro na ako at pinag-isipan ko na rin kung ano ang gagawin ko sa aking mga ari-arian. Dumating ang Sabado, pinapunta ko ang aking anak na si Marco at ang manugang kong si Sheila sa bahay. Nagising ako ng madaling araw para maghanda ng pagkain. Bulalo, atsara, tortang itlog at adobong kangkong. Matagal-tagal na rin mula nang magsama-sama kami, kaya't pinaghandaan ko ito ng husto. Naglatag ako ng bagong mantel at pinakintab ang mga kubyertos. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto at unang pumasok ang aking manugang. Nakasabit sa kanyang balikat ang isang designer bag habang naka-high heels. Pagpasok pa lang, tinakpan na niya ang kanyang ilong at kumunot ang noo para siyang nakaamoy ng bulok. Mama, ang baho naman po ng amoy bulalo dito sa bahay. Dapat po nag-ventilate kayo. At binuksan niya ng maluwag ang mga bintana. Pumasok ang malamig na hangin. Ang sala na pinainit ko mula pa kaninang madaling araw ay biglang lumamig. Ang anak kong si Marco na sumunod sa kanya ay walang imik na umupo sa sofa at nagkalikot lang ng cellphone. Kumukulo ang dugo ko, pero nagtimpi ako. Umupo kami sa hapagkainan. Tinutusok-tusok lang ng manugang ko ang kanin gamit ang kanyang kutsara. Hindi man lang niya tinikman ang sabaw. Sino pa po ba ang nagluluto sa bahay ngayon?
Pwede namang magpa-deliver. Masyado po kayong makaluma, Mama. Iyon ang sabaw na pinakuluan ko mula pa kaninang madaling araw. Isang handaan na puno ng pagmamahal. Ngunit sa mata ng aking manugang, isa lamang itong abala. Pati ang anak ko ay abala sa pagtingin sa cellphone habang kumakain. Ibinaba ko ang aking kutsara. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pareho silang napatingin. Kumurap-kurap ang aking anak habang ang manugang ko ay nagpakita ng pagkainis. May sasabihin ako. Matigas ang aking boses. Ibinaba ng manugang ko ang kanyang cellphone. Isasara ko na ang restaurant at magre-retiro na ako. At itong bahay, ipapamana ko na sa inyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng aking manugang. Ang dati mapanghamak na tingin ay biglang naging kumikinang. Dahan-dahang umangat ang gilid ng kanyang labi. Kinilabutan ako. Ganun pala kabilis magbago ang mukha ng isang tao. Parang pinindot ang isang switch. Tumayo ang aking anak. Talaga po, Ma. Ang galing niyo, Mama. The best ka talaga. Halos magsayaw pa siya sa tuwa. Isang 40 taong gulang na lalaki na nagdiriwang na parang bata sa harap ng 200 milyong piso. Nakakaawa. Dahil ba sa yaman o dahil sa kawalan ng alam sa mundo? Isang mapait na pakiramdam ang umakyat sa aking lalamunan, pero may kondisyon. Sa sinabi kong iyon, natigilan silang dalawa. Nanliit ang mga mata ng manugang ko hanggang sa mamatay ako sa akin ang master's bedroom. At dapat sabay-sabay tayong kumain ng almusal at hapunan. Gusto kong maramdamang may kasama ako. Saglit na nag-alinlangan ang aking manugang. Kitang-kita ko kung paano nagkalkula ang isip niya. Tinitimbang niya ang 200 milyong pisong apartment laban sa pag-aalaga sa isang matandang biyenan. Kinagat niya ang kanyang labi at pagkaraan ng ilang sandali, isang peking ngiti ang lumitaw. Biglang naging matamis ang kanyang boses. Siyempre naman po, Mama. Pangarap ko po talagang alagaan kayo. Ipagluluto ko pa po kayo ng masasarap na pagkain. Pangarap? Isang taong hindi man lang nagpapakita tuwing Pasko, anong pangarap ang sinasabi niya? Pero tumango na lang ako. Nagpasya akong bigyan sila ng isang huling pagkakataon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog kaya't lumabas ako para uminom ng tubig. Sa pasilyo, natigilan ako. May liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng kanilang silid at narinig ko ang kanilang mga boses. Isang malakas na pop ang narinig ko. Champang. Sinundan ito ng hagigikan ng aking manugang. Mahal, konting tiis na lang sa matanda. Kahit mabaho ang amoy bulalo, tiisin mo. 200 milyon yan. Mukha namang hindi na siya magtatagal, kaya konting pasensya na lang. Parang gumuho ang mundo ko. Sumandal ako sa pader para suportahan ang aking sarili. Nanlabo ang aking paningin. Muntik na akong mapaupo sa kinatatayuan ko. Imposible, kadugo ko sila. Imposible, anak ko siya. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa aking isip. Bumalik ako sa aking silid at umupo sa kama. Nanginginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang larawan ng aking asawa. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Wala akong oras para umiyak. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking abogado. Madaling araw na pero wala akong pakialam. Hello, ako to. Maghanda ka ng draft ng deed of donation pero maglagay ka ng isang special condition. Kapag hindi nila tinupad ang obligasyong alagaan ako, pwedeng bawiin ang donasyon. Siguraduhin mong detalyado. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim. Ito na ang huli kong alas. Dito ko malalaman kung ang mga anak ko ay tao pa o mga hayop na. Mahigpit kong ikinuyom ang aking kamao. Ilang araw ang lumipas. Nasa opisina kami ng isang abogado sa Makati. Sa labas ng bintana, nagtataasa ng mga gusali. Nakaupo ako sa isang silya, pinaglalaruan ang aking panyo. Kinakabahan ako. Ang buong yaman ko ay ililipat ko na sa aking anak. Hindi maiiwasang hindi kabahan. Basang-basa na ng pawis ang panyo ko. Sa kabilang banda,
Ang mag-asawa ay tuwang-tuwa. Si Sheila ay hindi mapakali sa kanyang upuan, habang si Marco naman ay pinapaikot-ikot ang kanyang sign pen at humuhuni pa. Para silang mga nanalo sa loto. Sa bagay, isang 200 milyong pisong apartment ang mapupunta sa kanila ng libre. Tiningnan ko sila at napailing. Naramdaman ko ang panlalamig sa aking puso. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. Sa likod ng kanyang makapal na salamin, tiningnan niya kami isa-isa at nagsimulang magbasa sa isang walang emosyong boses, Deed of Donation with Encumbrance. Artikulo 1. Ang donor, si Flora Flores, ay ipinagkakaloob sa done, si Marco Flores, ang isang condominium unit na matatagpuan sa Bonifacio Global City, Taguig. Artikulo 2. Ang doni ay may obligasyong tumira kasama ng donor sa nasabing tirahan at alagaan siya hanggang sa kanyang kamatayan. Artikulo 3. Ang doni ay dapat maghanda ng almusal at hapunan para sa donor araw-araw. Artikulo 4. Kung lalabagin ng doni ang mga obligasyong nabanggit, may karapatan ng donor na bawiin ang kasunduang ito at hilingin ang pagbabalik ng ari-arian. Sa bawat artikulong binabasa, lalong sumisimangot ang aking manugang. Kumikibot-kibot ang kanyang kilay. Kinakagat niya ang kanyang labi at kinukutkot ang kanyang tuhod. Marahil, para sa kanya, ang mga kondisyong iyon ay parang mga tanikala. Ngunit sa harap ng 200 milyon, hindi niya magawang magreklamo. Pilit siyang ngumiti. Pamilya naman tayo. Bakit kailangan pa ng ganitong kasulatan? Reklamo niya. Matigas akong sumagot. Kung ayaw mo, kalimutan na natin to. Pera ko to. Gagastusin ko hanggang sa mamatay ako. Natigilan ang aking manugang. Siniko siya ng aking anak. Nakita ko kung paano niya sininyasa ng asawa na magtimpi. Sa huli, pilit na ngumiti ang manugang ko at madiing itinatak ang kanyang pirma sa dokumento. Sumunod din ang aking anak. Habang tinitingnan ko ang kumakalat na tinta, nakaramdam ako ng pangungulila. Ang yaman na pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay napunta na lang sa isang pirma. Parang nawalan ng laman ang aking dibdib. Pagkatapos ng pirmahan, inilabas ko ang isang luma at kupas na kwaderno. 30 taon na ito. Ang takip ay naninilaw at ang mga sulok ay sira-sira na. Puno ito ng mga mantsa ng sabaw at mantika. Ngunit ito ang puso at kaluluwa ng bulalohan ni Aling Flora. Ang sikreto sa sabaw, ang tamang temperatura, sa pagpapakulo ng karne, ang tamang timpla ng mga sangkap, at pati na ang listahan ng mga supplier lahat ay nakasulat sa kwadernong ito. Ang mga bagay na pinagpuyatan kong pag-aralan at isulat. Dalhin niyo na rin to. Mas mahalaga pa to kaysa sa bahay. Ang sikreto ng bulalo at ang listahan ng mga supplier. Ingatan nyo, taos puso kong ibinigay. Ito ang kaalamang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Isang pamanang hindi matutumbasan ng pera. Kung ito'y gagamitin nila, mabubuhay sila ng marangya habang buhay. Ngunit ang reaksyon ng aking manugang ay nakakagulat. Kinuha niya ang kwaderno gamit lamang ang dulo ng kanyang hintuturo at hinlalaki na para bang isang maruming basahan ang kanyang hawak. Tinakpan niya ang kanyang ilong at tumingin sa malayo. Yak, amoy amag naman to. Masisira ang bag ko. Bakit hindi niyo na lang to itapon at pagkatapos ay basta na lang niya itong inihagis sa basurahan sa isang sulok ng opisina? Narinig ko ang pagbagsak ng kwaderno sa gitna ng mga pinagbalatan ng papel para akong sinaksak sa puso. Naramdaman kong parang ang 30 taon ng buhay ko ay itinapon sa basurahan, ngunit hindi ko ipinakita. Nagngit-ngit ako at nagtimpi. Nagkuyom ako ng kamao nang napakahigpit na halos bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Unang lumabas ng opisina ang mag-asawa. Hawak-hawak ang titulo ng lupa, masaya silang tumakbo palabas. Narinig ko ang halakhak ng aking manugang sa pasilyo. Nagkunwari akong mabagal mag-ayos ng gamit. Nang sigurado na akong wala na sila, lumapit ako sa basurahan. Yumuko ako,
Kinuha ang kwaderno at niyakap ito. Hinaplos ko ang takip na may mantsa ng sabaw. Nanginginig ang aking mga daliri. Sige, tinalikuran ninyo ang swerte. Bulong ko sa sarili. Gusto kong maiyak, pero pinigilan ko. Nagsimula na ang paghahanda para sa paglipat. Nag-aayos ako ng mga gamit sa apartment. Ngunit ang kilos ng aking manugang ay lalong naging garapal. Pumasok siya sa aking silid, binuksan ang aking aparador at nagsimulang maghalungkat. Walang paalam na binuksan niya ang mga drawer. Mama, ang luma na po nito, itatapon ko na. Ang mga damit na isinuot ko sa loob ng 40 taon. Kasama doon ang sweater na regalo ng asawa ko noong bagong kasal kami. May kaunting sira na, pero para sa akin, isa itong kayamanan. Walang tanong-tanong na isinilid niya ito sa isang itim na plastic bag. Sa isang sulok ng sala, may mga nakatambak na gamit na may nakadikit na post-it, itapon. Ang paborito kong baul, ang relos na pamana ng asawa ko at ang mga kubyertos na pilak na galing sa aking ina lahat ay may nakadikit na dispose sticker. Ito ay galing pa sa lola ko, Mama. Kung dadalhin nyo yang mga lumang gamit sa bagong bahay, masisira ang interior design. Bibilhan ko na lang po kayo ng bago. Sa salita, bibilhan niya ako. Pero ang tingin niya ay malamig. Malinaw na itinuturing niyang basura ang aking mga gamit. Kumukulo ang dugo ko, pero kailangan ko pang magtimpi. Kailangan ko pang magmasid. Dumating ang araw ng paglipat. Sadyang nagsinungaling ako. Kailangan kong magpa-check up sa ospital at manatili doon ng ilang araw. Mauna na kayong mag-ayos. Tumango ang aking anak. Sige po, Ma. Dahan-dahan lang po kayo. Hindi man lang sumagot ang aking manugang, abala sa pagbubukas ng mga kahon. Dala ang isang maliit na bag. Umalis ako. Pagsara ng pinto ng elevator, narinig ko ang tawa ng aking manugang mula sa sala. Hindi ko narinig ang sinabi niya, pero ang tawang iyon ay tumatak sa aking isipan. Hindi ako mapakali. Ang totoo, hindi ako nagpa-ospital. Nag-check-in ako sa isang murang motel malapit sa aking restaurant. Isang masikip na silid na amoy amag, pero ayos lang. Gusto kong makita ang kanilang tunay na kulay. Hindi ko alam kung gaano katagal ako maghihintay. Lumipas ang 1 araw, 2 araw. Nag-text ang aking anak. Ma, tapos na po naming ayusin ang mga gamit. Dahan-dahan lang po kayo sa pag-uwi. May kasama pang smiley emoji. Nakahinga ako ng maluwag. Sige, anak ko pa rin siya. Imposibleng itakwil niya ang sarili niyang ina. Pagkatapos ng 3 araw, tumawag ako at sinabing nakalabas na ako ng ospital at umuwi na sa apartment. Pagbaba ko sa taxi, dumaan ako sa lobby. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng elevator. Inayos ko ang aking buhok at damit. Naglagay din ako ng kaunting lipstick. Sa wakas, magkakasama na kami. Hindi na ako malulungkot. Kumakabog ang aking dibdib. Excited pa nga ako. Tumayo ako sa harap ng pinto. Tinipa ko ang password na dati kong ginagamit. Beep, beep. Tunog ng error. Teka, baka namali ako. Dahan-dahan kong tinipa ulit. Beep, beep. Error na naman. Pinagpawisan ako ng malamig. Nagsimulang manginig ang aking mga daliri. Imposible. Pinindot ko ang doorbell. May narinig akong papalapit. Umilaw ang screen ng intercom. Nakita ko ang mukha ko, ngunit bigla itong namatay. Walang nagsalita, tanging katahimikan. Kumakabog ng malakas ang aking puso. Marco, buksan mo ang pinto, sigaw ko. Walang sumagot. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking anak. Nagring ito sandali at naputol. Tumawag ulit ako, naputol ulit. Ganoon din sa pangatlong beses. Tinawagan ko ang aking manugang. Nagring ito ng matagal. Please, please. Bulong ko sa sarili. Sagutin mo, please. Hello? Boses ng aking manugang. Ngunit napakalamig, parang estranghero. Sheila, nandito ako sa labas. Ayaw gumana ng password. May problema ba? Saglit na katahimikan. Narinig ko siyang bumuntong hininga.
at nagsalita siya. Mama, hindi pa po ba kayo nakakaramdam? Pinalitan na namin ang password. Ano? Paano naman po kami titira sa isang magandang bahay kasama ng isang matandang amoy bulalo? Ipinadala na po namin ang mga gamit nyo sa isang home for the aged sa probinsya. Iti-text ko na lang po ang address. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Home for the aged? Parang nagblanko ang isip ko. Mga hayop kayo, buksan nyo ang pinto. Buksan nyo to. Sigaw ko, pero naputol na ang linya. Toot, toot, toot. Tanging tunog ng dial tone ang naririnig ko. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig. Pakiramdam ko'y pinagtaksilan ako. Hindi pala. Sila ang mga anak na pinalaki ko. At sila ang sumaksak ng kutsilyo sa puso ng kanilang ina. Hindi ako makahinga. Nakita ako ng isang kapitbahay. Naku, anong nangyari sa matanda? Ano kayang problema? Narinig ko ang kanilang bulungan. Nakakahiya, nakakaawa. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Isang matandang umiiyak sa sahig ng isang 200 milyong pisong gusali. Ano ba to? Ngunit hindi nagtagal ang mga luhang iyon. Pinunasan ko ang mga ito gamit ang likod ng aking kamay. Dahan-dahan akong tumayo, hawak ang aking tungkod. Nagngit-ngit ako. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Mang Ben. Mang Ben, ako, to. Maghanda ka para sa giyera, tawagan mo ang abogado. Itong mga anak ko, ako mismo ang magpapabagsak sa kanila. Hindi nanginginig ang aking boses. Ang galit ay nilamon ng aking kalungkutan. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Oras na para maghiganti. Isang marusing na motel sa isang eskinita malapit sa restauran. Ang mga pader ay may mga mancha ng amag at may mga agiw sa kisame. Ang ilaw ay kumukurap-kurap. Pagbukas ng bintana, pumapasok ang amoy ng basurahan. Hindi ko inakala na matutulog ako sa ganitong lugar matapos palayasin sa isang 200 milyong pisong penthouse. May kalawang ang gripo sa lababo at amoy kulob ang kumot. Ngunit lalo akong nagngit-ngit. Inisip kong nagsisimula lang ako ulit mula sa ibaba. Ito ang magiging headquarters ko. Dumating si Mang Ben, dala ang aking mga gamit. Ilang plastic bag lang ang laman, ang mga gamit na sinabi ng manugang kong ipinadala sa home for the aged ay karamihan itinapon na. Ang natira lang ay ilang damit at toiletries. Hinalungkat ni Mang Ben ang mga bag at may inilabas. Ang larawan ng aking yumaong asawa. May lamat ang salamin pero buo pa ang litrato. Halos mahanap daw niya ito sa basurahan. Kinuha ko ang larawan, kuha ito noong unang araw naming binuksan ang aming karinderya. Maliit lang na pwesto noon, pero napakasaya niya. Gusto kong maiyak, pero pinigilan ko. Inilagay ko ang larawan sa isang lumang mesa. Mahal, tulungan mo ako, babawiin ko ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Mang Ben ang abogado. Dalubhasa raw sa mga kaso ng donasyon, isang babaeng abogado na nasa mid-40s, matalas ang tingin. Nakasuot ng plansadong business suit at may dalang briefcase. Pagpasok sa masikip na motel, kumunot ang noo niya pero hindi nagpahalata. Ipinaliwanag ko ang lahat mula simula. Ang kasunduan, ang pinalitang password, ang balak na pagpapadala sa akin sa home for the aged. Nanginginig ang boses ko habang nagkukuwento. Tumangutango ang abogado habang nagsusulat. Sapat na po ito. Malinaw na paglabag sa kondisyon ng donation with an encumbrance. Magsasampa tayo ng kaso para bawiin ang donasyon at hihiling tayo ng Temporary Restraining Order, TRO, sa korte para hindi nila maibenta ang ari-arian. Ano po yung TRO? Sa madaling salita, pipigilan po natin ang anak at manugang nyo na ibenta o isangla ang apartment. Malalagyan ng anotasyon ang titulo nila. Hindi sila makakagalaw. Tumango ako. Iyon ang kailangan kong gawin. Nang tanungin ko kung magkano ang bayad, sinabi niyang 5 milyon piso ang acceptance fee. Mahal, pero wala akong pakialam. Marami akong pera. Kinuha ko ang aking checkbook at isinulat ang halaga. Gawin mo ang lahat.
Huwag kang magtipid para durugin sila. Ngumiti ang abogado. Ilang araw lang, inaprubahan na ng korte ang TRO. May anotasyon na sa titulo ng apartment. Nang dalhin ni Mang Ben ang kopya, tinitigan ko ito ng matagal. Malinaw ang mga salitang nakasulat. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Tignan natin kung ano ang gagawin nila ngayon. Mabilis ang kanilang reaksyon. Nang gabing iyon, sunod-sunod na ang missed calls sa aking cellphone. 17 tawag mula sa anak ko, 32 mula sa manugang ko. Ang mga text sa una ay, "Mama, mag-usap po tayo. Naging nasisiraan ka na ba ng bait? Alisin mo ang TRO. Ano pang ginagawa mo dyan? At hindi ka pa pumunta sa home for the aged." May mga text na may kasama pang mura. Binasa ko ito at napatawa. Ngayon lang sila nataranta. Ang totoo, may malaking plano pala ang manugang ko. Ayon sa nalaman ni Mang Ben, plano niyang magtayo ng isang negosyo ng pag-import ng mga luxury brand na gamit at kumuha na ng opisina sa Makati. Ang deposit pa lang ay 2 million na. Nakapirma na rin siya sa interior design contract. Balak niyang isangla ang apartment para makakuha ng pondo. Ngunit pagpunta niya sa bangko, tinanggihan siya. Dahil sa TRO, hindi ito pwedeng gamiting collateral. Nakarating sa akin ang balitang nag-iskandalo ang manugang ko sa bangko. Ako ang may-ari, bakit hindi pwede? Anong karapatan ng matandang yon? Sumisigaw daw siya. Sa huli, kinaladkad daw siya palabas ng mga security guard. Tuwang-tuwa ako sa narinig ko. Sige, magwala ka pa. Simula pa lang yan. Ilang araw pa, dumating ang anak kong si Marco sa restaurant. Naghahalo ako ng sabaw sa kusina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok siya. Namumula ang kanyang mukha. Mugto ang mga mata at tuyo ang labi. Mukha siyang ilang araw nang hindi natutulog. Inaasahan kong luluhod siya at hihingi ng tawad. Umaasa pa nga ako, pero iba ang lumabas sa bibig niya. Ma, dahil sa'yo, nawalan ako ng pondo para sa negosyo. Alisin mo na ang TRO! Hinampas niya ang counter. Klang! Isang baso ang nahulog at nabasag. Nagulat ang mga customer. Ibinaba ko ang sandok at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kumakabog ang dibdib ko, pero nanatiling malamig ang aking mukha. Anong sabi mo? Gaya ng narinig mo. Alisin mo ang TRO, sigaw niya. Hinawakan ko siya sa kwelyo. Kahit na matanda na ako, lumaki ako sa palengke. Sanay ako sa gulo. Kinaladkad ko siya palabas. Ma, anong ginagawa mo? Patay na ang anak kong si Marco. Isa ka lang magnanakaw na naghahangad ng pera ko. Itinulak ko siya sa lupa. Nadapa siya. Napuno ng alikabok ang kanyang pantalon. Nagtinginan ang mga dumadaan. Bumangon siya, pinagpag ang dumi sa pantalon. Magsisisi ka, sabi niya at umalis. Tinitigan ko siya hanggang sa mawala sa paningin. Nanginginig ang aking mga tuhod. Bumalik ako sa loob at napaupo. Nanginginig ang aking mga kamay. Ganoon na pala kasama ang anak ko, pero hindi ako pwedeng umatras. Kinabukasan, ang manugang ko naman ang dumating. Hindi siya nag-iisa. Oras ng tanghalian, kaya't puno ang restaurant. Tumayo siya sa gitna at biglang humagulgol. Mama, bakit po kayo nagkakaganito? Ano po bang nagawa naming mali? Gusto niyo po bang mamatay sa gutom ang asawa ko? Umiiyak siya na parang totoong-totoo. Umupo pa siya sa sahig. Akala ng mga hindi nakakakilala, biktima talaga siya. Ang galing niyang umarte. Nagbulungan ang mga customer. Pumasok ako sa kusina, kumuha ng isang dakot ng asin at isinaboy ito sa mukha niya. Malas! Umalis ka dito! Nagulat siya at umatras. Punasan niya ang asin sa kanyang mukha habang nanlilisik ang mga mata. Kumalat ang kanyang makeup pero hindi na niya maituloy ang kanyang palabas. May ilang customer na pumalakpak at tumawa. Ang galing niyo, Lola. Ayos yan. Padabog siyang umalis. Kumuha ako ng walis at nilinis ang nakakalat na asin. Nanginginig ang aking kamay pero may ngiti sa aking labi. Isang buwan ang lumipas.
Itinakda na ang unang pagdinig sa korte. Kasama ang abogado, pumunta ako. Imbis na bestida, nagsuot ako ng malinis na barot saya. Sa loob, nandoon na ang mag-asawa at ang kanilang abogado. Ang manugang ko ay mukhang maamo, ibang-iba. Nakasuot ng simpleng damit at manipis lang ang makeup. Nagsalita siya sa harap ng mediator. Gusto po talaga naming alagaan si mama. Pero bigla na lang po siyang nagalit at umalis. Nagulat po kami. Siguro po, may hindi kami pagkakaunawaan. Kasinungalingan, umiiyak-iyak pa. Napaisip ang mediator. Tumingin sa akin na may pagdududa. Walang imik kong inilabas ang aking cellphone. Ang recording na inihanda ng aking abogado. Pinindot ko ang play. Paano naman po kami titira sa isang magandang bahay kasama ng isang matandang amoy bulalo? Ipinadala na po namin ang mga gamit nyo sa isang home for the aged sa probinsya. Iti-text ko na lang po ang address. Umalingaw-ngaw ang boses ng aking manugang sa silid. Namutla ang kanyang mukha. Nabitawan niya ang kanyang panyo. Yumuko na lang ang aking anak. Nabigo ang mediation. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban sa korte. Paglabas namin, sinabi ng abogado, "Magaling po ang ginawa nyo. Dahil sa recording na yan, malaki ang tsansa nating manalo." Tumango ako, pero hindi ako mapakali. Ang sakit sa isang ina na dalhin ang sariling anak sa korte. Pagkatapos ng nabigong pagdinig, lumipas ang 2 buwan. Ang sitwasyon ng mag-asawa ay lalong lumala. Ang negosyo ng manugang ko ay bumagsak. Ang mga inimport na gamit ay natambak lang. Hindi na siya makabayad sa mga supplier at 3 buwan nang hindi nakakabayad ng upa sa opisina. Ang apartment, dahil sa TRO, ay hindi maibenta o maisangla. Sa huli, nangutang siya sa mga loan shark. Ang interes ay lumobo ng lumobo. Isang gabi, nag-usap ang mag-asawa sa sala. Narinig ito ng gwardya. "Mahal, yung building ng restaurant ni Mama, ibenta natin yon. Makakatulong, yun pansamantala." "Gaano kalaki ang halaga nun? Luma na yun." "Tanga, hindi ang building ang mahalaga, kundi ang lupa. Lupa sa Maynila yan. Pero nakapangalan kay Mama. Paano natin ibebenta?" Ngumisi ang manugang ko. "Pepekehin natin ang pirma niya. Sabihin na lang nating may demensya na siya, walang magdududa." Nag-alinlangan ang anak ko, pero sa huli ay pumayag. Balak nilang pekehin ang aking pirma para ibenta ang gusali. Mapait akong napangiti. Ganyan na pala sila kasama. Ilang araw pa, pumunta sila sa isang real estate agent malapit sa restaurant. Nakaupo ako sa isang coffee shop sa tapat. Nagmamasid. Nakita kong nag-uusap sila at biglang nanigas ang mukha ng anak ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sumisigaw ang manugang ko. Kinausap ko ang ahente pagkatapos. "Ganito raw ang nangyari. Magkano po ang bentahan ng building ng bulalohan ni Aling Flora?" Tumawa raw ang ahente. "Nako, huli na kayo sa balita. Matagal nang naibenta yan sa isang malaking korporasyon. 3 buwan na." "Ano? Bakit ngayon lang namin nalaman?" "Ang may-ari mismo ang nakipagtransaksyon. Binili ng isang malaking food company ang buong brand, kasama na ang lupa, gusali at lahat ng recipes." Magkano na ibenta?" Itinaas ng ahente ang 2 daliri. 1 bilyong piso, cash. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. 1 bilyon? Ang lumang bulaluhan na yon? Namutla ang manugang ko at napaupo. Ang totoo, 1 taon na akong nakikipagnegosasyon sa isang malaking kumpanya. Ang bulaluhan ni Aling Flora, kasama ang lahat ng recipes at ang lupa. Ang kwadernong itinapon ng manugang ko sa basurahan iyon ang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ang sikreto na pinagpuyatan ko ng 30 taon. Bumalik ako sa motel at tumawag sa isang TV station. Matagal na silang humihingi ng interview. Pumayag ako. Oras na para sa huling banat. Araw ng interview. Nagsuot ako ng isang disenteng bestida, nagpasalon at nagayos. Gabi iyon sa isang sikat na news program. Sa harap ng kamera,
Kinakabahan ako, pero pinanatili kong kalmado ang aking itsura. Ginang Flores, totoo po bang idodonate niyo ang buong yaman na inipon niyo? Tumango ako. Opo, ang 1 bilyong pisong kinita ko sa pagbebenta ng bulalo. Ibibigay ko lahat sa isang foundation para sa mga matatandang walang kasama. Nang gabing iyon, nanonood ang aking anak at manugang sa kanilang apartment. Nang lumitaw ang mukha ko sa TV, nabitawan ng manugang ko ang kanyang wine glass. Sira ulo, nasisiraan na ng bait si mama. 1 bilyon idodonate? Nagpatuloy ako sa pagsasalita sa TV. Marami akong nakitang matatanda na namatay ng mag-isa. Gusto kong magtayo ng isang lugar kung saan makakakain sila ng mainit na pagkain. Tanong ng anchor, pumayag po ba ang mga anak ninyo? Ngumiti ako. Ang perang ipinamamana sa anak ay lason. Ang mga anak ko ay may maganda ng apartment, kaya't wala na silang dapat hilingin pa. Ang anak na naghahangad ng yaman ng magulang ay hindi tunay na anak. Isang sampal iyon sa kanila sa harap ng buong bansa. Kinabukasan, dinumog ng mga tao ang aking restauran. Puno ng mga bulaklak. Ang mga customer ay pumila hanggang sa kanto. Dinumog ako ng mga reporter. Nang gabing iyon, may kumatok ng malakas sa aking motel. Ang anak at manugang ko, "Ma, yung donasyon? Pwede tayong mabuhay ng marangya doon. I-cancel mo yan," sigaw ng anak ko. Naaalala niyo ba yung kwadernong itinapon niyo sa basurahan? Iyon ang nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kayo mismo ang tumapon sa swerte niyo. Lumuhod ang manugang ko at nagmakaawa. "Mama, patawarin niyo po ako. Ako na po ang pupulot, please." Tinanggal ko ang kanyang kamay at itinulak siya. Tapos na ang usapan. Nakapirma na ako. Huli na ang lahat. Dumating si Mang Ben. "Ma'am, may schedule po kayo." Inalalayan niya ako palabas kung saan may naghihintay na isang itim na kotse. Pumasok ako nang hindi lumilingon. Sa bintana, nakita ko silang nakatulala. Habang umaandar ang sasakyan, bumulong ako sa sarili. Kapag pera ang sumasakit, nararamdaman nila. Pero kapag puso, hindi. Pagkatapos ng anunsyo ng donasyon, lumipas ang 10 araw. Naging abala ako sa pagtatatag ng foundation. Ngunit isang umaga, tumakbo si Mang Ben papunta sa akin, hawak ang isang tablet. "Ma'am, tingnan niyo po to. Ang headline ng isang online news. Ang madilim na sikreto sa likod-inggi, 1 bilyong donasyon. Anak na inabuso o inang mapagsamantala." Isang anonymous source daw ang nagsabi na may sintomas ako ng demensya at ang desisyon kong mag-donate ay dahil sa aking kondisyon. May mga taong malapit sa akin na nag-uudyok sa akin para makuha ang aking pera. May kasama pang litrato ko nakuha ng palihim, mukha akong gusgusin at wala sa sarili. Ito ay gawa ng aking anak at manugang. Sigurado ako, nagbago ang ihip ng hangin. Dinumog ulit ako ng mga reporter, pero ngayon ang tingin nila ay puno ng pagdududa. Totoo po bang may demensya kayo? Totoo po bang may nag-uudyok sa inyo? Hindi ako makapagsalita. Nakatanggap ako ng tawag mula sa korte. Nagsampa ng bagong kaso ang aking anak, isang petition for guardianship. Gusto nilang ideklara akong incompetent para sila ang maghawak ng aking pera. Sabi ng abogado, nagsumiti sila ng isang medical certificate na nagsasabing may early signs of dementia ako. Naalala ko, 6 na buwan na ang nakalipas. Dinala ako ng anak ko sa ospital para sa isang general check-up. Iyon pala ay isang patibong. Para mapatunayan na mali sila, kailangan nating kumuha ng bagong pagsusuri mula sa isang ospital na itatalaga ng korte, sabi ng abogado. Pumayag ako. 2 linggo pagkatapos, sumailalim ako sa isang buong araw na pagsusuri sa PGH. Lahat ng klase ng test ay ginawa. Pagod na pagod ako, pero sinikap kong sagutin lahat ng tama. Sa loob ng 2 linggong paghihintay ng resulta, patuloy ang atake ng media. Puno ng batikos ang internet. Bumagsak ang benta sa restaurant. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Mahal, tama pa ba itong ginagawa ko?
Tanong ko sa larawan ng aking asawa. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babae mula sa isang seniors rights advocacy group. Ginang Flores, inimbestigahan po namin ang kaso nyo. Walang ebidensya na may demensya kayo. Sa katunayan, may ebidensya kami na pineke ng anak nyo ang medical certificate. Ipinakita niya sa akin ang 2 medical certificate na may parehong petsa ngunit magkaibang resulta. Ang orihinal ay nagsasabing normal ako. May hawak din silang testimonya mula sa doktor na pinilit daw siyang baguhin ito. Tutulungan po namin kayo. Magdaos tayo ng isang press conference. 3 araw pagkatapos, naganap ang press conference. Daan-daang reporter ang nandoon. Inuna kong ipakita ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital na itinalaga ng korte. Walang sintomas ng dementia. Normal ang pag-isip. Nagbulungan ang mga reporter. Sumunod, ipinakita namin ang ebidensya ng pamemeke at pinatugtog ang recording ng testimonya ng doktor. Nagkagulo ang mga reporter. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Tinangka ng aking anak at manugang na gawin akong isang taong may demensya para makuha ang aking pera. Pero malusog ang aking pag-iisip. Ang desisyon kong mag-donate ay sarili kong desisyon. Lalaban ako hanggang sa huli. Nang gabing iyon, nagbago ang mga headline. Pamemeke nabunyag. Plano ng MGA anak na nakawin ang yaman ng ina. Binaliktad ang sitwasyon. Ang dating batikos ay naging suporta. Dumating ang araw ng paghatol. 2 kaso ang sabay na didesisyunan. Hindi ako nakatulog. Pagdating sa korte, naroon na ang aking anak at manugang nagsalita ang hukom. Sa kaso ng petition for guardianship, napatunayang pineke ang ebidensya. Ang petisyon ay ibinabasura. Nakahinga ako ng maluwag. Sa kaso naman ng pagbawi ng donasyon, napatunayang nilabag ng mga done ang kanilang obligasyon. Isang malinaw na kawalan ng utang na loob. Kaya't ang hiling ng nagsasakdal na si Flora Flores ay pinagbibigyan. Ang apartment sa BGC ay dapat ibalik sa kanya at magbabayad ang mga nasasakdal ng 5 milyong pisong danyos. Hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Tapos na, nanalo ako. Tumayo ang manugang ko at nagsisigaw. Hindi makatarungan. Gumastos kami ng 3 milyon para sa interior. Kami ang nagbayad ng buwis. Inawat siya ng aking anak. Tumahimik ka na. Nakakahiya. Padabog siyang umalis. Tiningnan ako ng aking anak. Gustong magsalita pero sumunod na lang sa kanyang asawa. 2 linggo pagkatapos, naibalik na sa pangalan ko ang apartment. Pagpasok ko, iba na ang amoy. Puro mamahaling gamit. Ang larawan ng asawa ko ay pinalitan ng wedding picture nila. Inalis ko ito. Sa aparador, puro damit at sapatos ng manugang ko. Ngunit sa ilalim ng lababo, may nakita akong isang sobre. Laman nito ang mga litrato ni Marco noong bata pa siya. Hindi niya pala itinapon. Umiiyak siya sa mga litratong iyon. Kailan pa naging ganito ang anak ko? Ilang araw pa, habang nililinis ang apartment, dumating si Marco, mag-isa. Ma, sabi niya, nanginginig ang boses. Bakit ka nandito? Kukunin ko lang po ang mga personal na gamit ko. Pumasok siya sa silid. Paglabas niya, dala ang isang maliit na bag, huminto siya. Ma, patawad, hindi ako sumagot. Totoo po, nagsisisi ako. Naghiwalay na po kami ni Sheila. Nag-file na kami ng divorce. Napatingin ako sa kanya. Umiiyak siya. Hindi niyo po kailangang magpatawad. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Hindi pa rin ako nagsalita. Yumuko siya at umalis. Nang magsara ang pinto, doon na ako napahagulgol. Hindi ko pa siya mapatawad. Hindi pa. 1 taon ang lumipas. Nagbukas ako ng aking unang libreng kainan para sa mga matatanda. Isang maliit na pwesto sa isang sulok ng Maynila. Mainit na kainan ni Aling Flora. Araw-araw, nagigising ako ng 5:00 para magluto. Tuwing tanghalian, pumipila ang mga lolo at lola. Salamat nak, ang sabaw mo
lasang luto ng nanay ko, sabi ng isang matanda. Doon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Isang araw, sinabi sa akin ni Mang Ben, "Ma'am, narinig niyo na po ba ang balita tungkol sa anak niyo?" "Ano yon?" "Matapos ang divorce, nalugi po siya ng husto. Tumira daw po sa isang maliit na kwarto sa Quiapo. Ngayon, nasa probinsya daw po, sa Laguna, nag-aaral magsaka." "Magsaka?" Ang anak kong hindi marunong maghugas ng kamay. Ilang araw pa, pumunta ako sa Laguna. Mag-isa. Malayo ang binyahe ko. Sa isang bukid, nakita ko siya. Nakadamit pansaka, nakabota, maitim na ang balat, nagbubungkal ng lupa, pawisan. Ibang-iba na siya. Tinitigan ko siya mula sa malayo. Nang oras ng tanghalian, umupo siya sa ilalim ng puno at kumain ng baon niya, kanin at tuyo. Ang anak kong dati kumakain ng steak, ngayon ay masayang kumakain ng kanin at tuyo. Doon, napaiyak ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas, natututo na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Nagkatinginan kami. Natigilan siya. Natigilan din ako. Pagkatapos ng ilang sandali, yumuko siya. Isang malalim na pagyuko. Walang salita, pero nandoon na ang lahat. Pagsisisi, hiya at pag-asa. Tumalikod ako at umalis. 3 buwan pa ang lumipas, nakatanggap ako ng isang sulat galing sa kanya. "Ma, si Marco po to. Nahihiya po akong tumawag kaya't sumulat na lang po ako. Nakita ko po kayo sa Laguna. Sobrang nahiya po ako. Sa loob ng 1 taon, palagi ko pong iniisip kung bakit ko nagawa yon sa inyo. Kasalanan ko po lahat. Nabulag ako sa pera. Ngayon po, nagsasaka ako. Masakit sa katawan, pero masarap po sa pakiramdam. Ngayon ko lang po naintindihan kung gaano kabigat ang bawat sentimong kinikita. Hindi po ako hihingi ng tawad. Gusto ko lang pong sabihin na nagsisisi ako at nagpapasalamat po ako sa inyo. Ingat po kayo, Ma." Humagulgol ako habang yakap ang sulat. Hindi pa nawawala ang sakit, pero may sumisibol na ibang pakiramdam. Awa, pangungulila, at pag-asa. Kinagabihan, sinabi ko kay Mang Ben, magbukas tayo ng isa pang kainan sa Laguna. Nagtaka siya, pero tumango lang. Alam niya siguro ang nasa isip ko. Dumating ang araw ng pagbubukas ng kainan sa Laguna. 6 na buwan na ang lumipas. Isang magandang araw ng Abril. Habang naghahanda ako sa kusina, bumukas ang pinto. Si Marco. Napatigil ako. Napatigil din siya. Matagal kaming nagkatitigan. "Ma, nandito po ako para tumulong." Nakita kong dala niya ang kanyang apron. Si Mang Ben pala ang nag-imbita. Bumuntong hininga ako. "Maghugas ka ng kamay at hiwain mo yung mga gulay." Iyon lang ang sinabi ko. Magkatabi kaming nagtrabaho sa kusina. Walang nagsasalita. Nang magsimula ang pamimigay ng pagkain, magkatabi kaming nagsilbi. Ako sa sabaw, siya sa kanin. "Anak mo ba yan, Ale?" Tanong ng isang lola. Nag-alinlangan ako. Tumingin sa akin si Marco. "Opo, anak ko po siya." Nakita kong namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang matapos ang lahat, kaming dalawa na lang ang natira. Nagpakulo ako ng sabaw. "Ano po yan?" tanong niya. "Gutom ka na ba? Ipagluluto kita ng paborito mong sinabawang isda." Ang luto na palagi kong inihahanda sa kanya tuwing may sakit siya noong bata pa siya. Umupo siya sa mesa. Inihain ko sa kanya ang isang mangkok ng mainit na sabaw. "Naalala mo ba noong 8 taong gulang ka? Sabi mo, ang luto ni Mama ang pinakamasarap sa buong mundo." Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mga mata. "Naaalala niyo po?" "Oo naman, walang ina ang nakakalimot." Kumuha siya ng isang kutsara ng sabaw. Pagsubo niya, umalog ang kanyang balikat. Umiiyak siya habang kumakain. "Masarap po, Ma. Sobrang sarap." Patuloy siyang kumain, halo na ang luha at sipon. Inubos niya lahat. Umupo ako sa tapat niya at kumain din. Walang nagsasalita. Nang matapos, nagsalita siya. "Ma, magbabago na po ako. Magsasaka po ako para mabuhay. Hindi po ako hihingi ng pera.
Hayaan niyo lang po akong magtrabaho dito, kahit tagahugas lang po. Tinitigan ko siya. Hindi pa sapat yan. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isa lang, nanlaki ang kanyang mga mata. Salamat po, ma. Maraming salamat. Lumuhod siya at nagmano. Tumayo ka dyan. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Magaspang, sunog sa araw. Pero mas mukha siyang tao ngayon. Kumain ka ng mabuti. Ang payat mo. Opo, ma. Bumalik ka bukas. Maghuhugas ka ng plato. Opo. Araw-araw po akong babalik. Nakangiti kaming naghiwalay. Sa wakas, isang tunay na ngiti. Habang papalabas, tumingala kami sa langit. Puno ng bituin. Ma, nagtatanim po ako ng pechay. Pag-ani ko, dadalhin ko po dito. Sige, kung masarap, kukunin ko. Tumawa siya. Ang tawa niya noong bata pa siya. Nawala pero hindi pala, nagtagulang. Sa sasakyan pauwi, tahimik si Mang Ben. Magaling ang ginawa niyo, ma'am. Tumango ako. Isang bigat ang nawala sa aking dibdib. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang larawan ng aking asawa. Mahal, bumalik na ang anak natin. Isang mainit na luha ang pumatak. Sa labas, umiihip ang hangin ng tagsibol. Nagsisimula na ang isang bagong kabanata. Para sa akin, para kay Marco, para sa aming lahat. Ang kuwentong ito ay isang paalala. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-subscribe at i-like para sa mas marami pang kuwento. Mag-iwan din ng komento para sa mga tauhan sa kuwento. Sinusuportahan namin kayo sa inyong paglalakbay. Ito ang Lakbay Buhay.